National Reading Month 2024. Magandang araw sa ating lahat. Ngayong buwan ng Nobyembre, tayo ay nagtitipon upang ipagdiwang ang National Reading Month. Isang espesyal na okasyon na nagbibigay halaga sa kahalagahan ng pagbabasa sa ating buhay. Sa bawat taon, ang National Reading Month ay nagsisilbing paalala sa atin na ang pagbabasa ay isang mahalagang kasanayan na hindi lamang nagbibigay kaalaman, kundi nagpapayaman din sa ating kaisipan at kaluluwa. Ang pagbabasa ay hindi lamang isang aktibidad, ito ay isang makapangyarihang kasangkapan na tumutulong sa atin upang matutunan ang mga bagong konsepto, kultura at pananaw. Sa pamamagitan ng pagbabasa, tayo ay nagiging mas maligaya, mas matalino, at mas handa sa mga hamon ng buhay. Ang pagbabasa ay isang paraan ng pagtakas sa ating araw-araw na buhay. Isang paglalakbay sa mga mundong hindi pa natin nararanasan at isang pagkakataon upang makita ang ating sarili at ang ating lipunan sa ibang perspektibo. Ang tema ng National Reading Month ngayong taon ay pagbasa tungo sa mas maliwanag na bukas. Ipinapaabot nito sa atin ang mensahe na ang pagbabasa ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. Sa bawat pahina ng isang libro, nagbubukas tayo ng pinto sa mga bagong ideya at pagkakataon. Ang bawat aklat ay isang susi sa mas malalim na pag-unawa at pag-ibig sa ating kultura, kasaysayan at sa ating sarili. Isa sa pinakamahalagang benepisyo ng pagbabasa ay ang pagpapalawak ng ating pananaw. Sa pamamagitan ng mga aklat, natututo tayo ng mga ideya at karanasan mula sa iba't ibang tao at kultura. Ang mga kwento ng ibang tao, maging ito ay fiction o non-fiction, ay nagiging gabay sa atin upang mas lalo pa nating maunawaan ang ating sariling buhay at ang ating mga pinapahalagahan. Sa pagbabasa, natututo tayo ng mga aral na hindi natin matututunan sa ibang paraan. Ang mga aklat ay nagsisilbing mga guro na hindi natin kailangang pumasok sa paaralan upang makuha ang kanilang kaalaman. Isa pang mahalagang aspeto ng pagbabasa ay ang pagpapalawak ng ating bokabularyo at kasanayan sa wika. Habang binabasa natin ang mga aklat, nakikilala natin ang mga bagong salita at pahayag na tumutulong sa atin upang mas maging epektibo sa komunikasyon. Ang mga kasanayang ito ay hindi lamang nakakatulong sa ating personal na buhay, kundi pati na rin sa ating mga profesional na karera. Ang mga mambabasa ay karaniwang nagiging mas mahusay na tagapagsalita, manunulat at kritiko. Sa pagbabasa, natututo rin tayo tungkol sa ating kultura at kasaysayan. Ang mga aklat tungkol sa ating bayan, mga bayani, at mga tradisyon ay nagsisilbing tulay sa ating nakaraan. Ang pagbabasa ng mga aklat na tumatalakay sa ating mga nakaraan at pinagdaanan bilang isang bansa ay nakatutulong sa atin upang maging mas maalam at mapagmahal sa ating lahi. Mahalaga ang pagbabasa upang maipasa ang mga kwento aral at mga tradisyong Pilipino sa mga susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng mga aklat na nagsasalaysay ng ating mga kwento, nagiging buhay ang ating kasaysayan at kultura. Sa bawat aklat, natututo tayong magpasalamat sa mga sakripisyo at tagumpay ng ating mga ninuno. Ngunit, hindi lang ang mga aklat na may kinalaman sa kultura at kasaysayan ang mahalaga. Pati na rin ang mga aklat na nagbibigay inspirasyon, kaalaman at kasiyahan. Ang mga aklat na nagpapalawak ng ating imahinasyon at nagtuturo ng mga bagong kasanayan ay mahalaga rin. Halimbawa, ang mga aklat tungkol sa siyensya, negosyo at iba pang larangan ng karunungan ay nagbibigay sa atin ng mga ideya na maaari nating gamitin upang mapabuti ang ating sarili at ang ating komunidad. Sa panahon ng digital age, mas marami na tayong mga mapagkukunan ng kaalaman.
May mga online platforms, e-books at mga apps na naglalaman ng libo-libong aklat na maaaring basahin sa isang pindot lamang. Sa pamamagitan ng teknolohiya, ang pagbabasa ay naging mas accessible at mas madaling makahanap ng mga aklat na tutugon sa ating mga pangangailangan at interes. Bagamat ganito, hindi pa rin mawawala ang halaga ng pisikal na aklat. Ang amoy ng papel at ang pagkalap ng mga pahina ay may kakaibang karanasan na nagpapalalim sa ating pagninilay. Ngunit, sa kabila ng lahat ng benepisyo ng pagbabasa, marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi nakikinabang sa mga aklat. May mga kabataan na hindi nakakakita ng halaga sa pagbabasa dahil sa kakulangan sa access sa mga aklat at akomodasyong pang-edukasyon. Kaya naman, ang National Reading Month ay isang mahalagang paalala sa atin na ang pagbabasa ay isang karapatan ng bawat isa. Hindi lamang ng mga may kaya o mga estudyante sa paaralan. Dapat magtulungan tayong lahat upang bigyan ng oportunidad ang bawat isa na makapagbasa at matuto at matutunan ang kahalagahan ng pagbabasa sa kanilang buhay. Ang mga guro, magulang, at lider ng komunidad ay may malaking papel sa pagpapalaganap ng pagbabasa. Sa mga paaralan, mahalaga na itaguyod ang mga programang pampabasa o pampagbasa na magbibigay ng kasiyahan at kaalaman sa mga kabataan. Ang mga magulang ay maaari din magsimula sa bahay, magpabasa sa kanilang mga anak at hikayatin silang magbasa ng mga libro. Ang mga komunidad naman ay maaaring magsagawa ng mga storytelling events, book fairs o magtayo ng mga library na magiging accessible sa lahat. Sa kasalukuyan, ang mga kabataan ay mas nakatutok sa teknolohiya. Kaya't mahalaga na mapalaganap ang kasiyahan ng pagbabasa sa pamamagitan ng mga digital media at online book clubs. Ang mga kabataan ng Henerasyon Z o tinatawag na Gen Z at mga millennial ay may malakas na koneksyon sa social media. Kaya't, maaari nating gamitin ang mga platform na ito upang magbigay ng inspirasyon sa pagbabasa. Mag-organisa tayo ng mga online book discussions, book recommendations, at mga reading challenges na makakaakit sa kanila upang magbasa ng mas maraming aklat. Sa pagtatapos ng ating pagdiriwang ng National Reading Month taong 2024, magsama-sama tayo upang patuloy na itaguyod ang kahalagahan ng pagbabasa. Huwag nating kalimutan na ang pagbabasa ay hindi lamang para sa kasiyahan, kundi isang mahalagang hakbang upang patungo sa mas maliwanag na bukas. Ang pagbabasa ay may kapangyarihan na magbukas ng mga pinto, magbigay liwanag sa ating landas, at magtulungan tayo upang makamit ang mas makulay at mas matagumpay na bukas. Maraming salamat at mabuhay ang pagbabasa!